Bukod sa mga paaralan, napuruhan din ang ilang mga ospital sa General Santos City at kalapit na bayan sa Mindanao matapos maramdaman ang 7.8 magnitude na lindol kahapon, June 8. Ayon sa pamunuan ng ospital, agad daw na nakabalik sa kanilang mga kwarto ang mga pasyente para matutukan ang kanilang medical needs matapos ang kanilang isinagawang rapid risk assessment sa gusali. Nagpapatuloy rin daw ang kanilang operasyon at safety inspection para sa kaligtasan ng mga pasyente at kanilang pamilya. Dahil sa mga natamong sira sa infrastruktura, agad na lumipad si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa Region 12. Isa sa kanyang agad na pinuntahan ng mga ospital, partikular na sa Sarangani, Jensan. Kasi kawawa yung mga tao eh. So we have to make a quick assessment of this now. So, nasa may mga engineer mo? You have to look at that, kasi structure ang pinaka-importante. So okay tayo dito. Okay na po ito. Matibay itong building. Opo, matibay po. Dito, personal niyang ininspeksyon ang pasilidad ng Dr. George P. Royeca sa General Santos City. Dito, tumambad sa kanyang mga nasirang kisame. Agad niyang ipinag-utos ang agarang pagsasaayos ng pasilidad. Check mo na ngayon. Sige. Huwag ka na magpabukas. Check mo na ngayon. Paayos lang natin yung mga ibang mga kisame kasi baka bumagsak ulit. May pera ka naman eh. Di ba? May pera ka ba? Wala, sir. Hindi, basta pa-advance mo muna. Pa-advance na magnakaw. Pa-advance yung trabaho. Binisita rin ni Secretary Dizon ang ginagawang repair work sa Bukana Bridge sa Davao City. Sa kanyang inspeksyon, nakita niya mga minor damages tulad ng nasirang guardrails at semento. Agad naman itong ni-repair. Ang kabigin-biginan nga ni Pangulong BBM is masigurado tayo na kahit dito sa Davao region, kahit na hindi naman talaga dito yung epicenter nung lindol, lahat ng kailangan dito ibibigay natin. Samantala, bumuhos naman ang tulong sa mga apektadong residente ng lindol sa Region 12. Isa sa mga naghatid ng tulong, ang Office of the Vice President, kabilang sa mga ipinamahagi ang mga pagkain at inumin para sa mga frontliners na nakadestino sa gumuhong commercial building sa Kalumpang General Santos City. Nagpapatuloy rin ang assistance ng Philippine Red Cross, kabilang sa kanilang ginagawa ang assessment, medical assistance at humanitarian support sa mga apektado. Samantala, sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, pumalo na sa 37 ang bilang ng mga nasawi, 18 mula sa Sarangani, 12 sa General Santos City at 3 naman sa South Cotabato. 456 naman ang sugatan, habang 4 ang nawawala. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng otoridad para matiyak na ligtas ang bawat mga residente. Jose Robert Inventor, Nation on the Move!